Hello guys! Pasensya na po sa boses ko kasi nga po namamaos ako kasi inuubo ang yaya nyo. So ito nga po guys, ginawa ko tong video na to para i-share ko po sa inyo na naman ang konting kaalaman na naman na natutunan ng yaya nyo. Opo, kasi nga po, yung yaya nyo nung nagsisimula pa lang akong mag-video, opo, mag-live sa Facebook. Tapos yun nga po nag-focus ako na sa mag-ano, yung alam niyo na yun, yung na ma-monetize kumbaga. So nag-focus yung yaya nyo doon. So syempre, kasi kailangan nga marami tayong followers, 'di ba? So ginawa ng yaya nyo, follow to follow. Kasi wala pang alam yung yaya nyo noon. Wala naman, di naman kasi talaga ako mahilig sa social media. Opo guys, ang akin lang noon is gamit ng messenger, ganun lang. So wala akong alam, wala talaga akong alam sa mga ganun. Wala akong pakialam kumbaga. So ngayon nga, yung yaya nyo nararanasan ang nagiging nare-restrict yung account ko. So napapatanong ang yaya nyo, bakit ba palagi ako nare-restrict? Kasi hindi ko nga alam yung mga ganun. Hindi ako talaga mahilig magbasa. So ito, share ko sa inyo guys. Yung na-research ko, nung na-restrict na yung Facebook account ko. So ito nga. Sabi ko, bakit nare-restrict ang account ko? So ito, ang na-research ng yaya nyo. So, a Facebook restriction is a disciplinary action from Facebook when a user violates its community standards or policies. The nature of the restriction depends on the infraction ranging from temporarily stopping users from commenting on posts to a full account lockout. Kumbaga, pag na-restrict lang yung account nyo, for example, yung akin, palagi lang ako na-restrict ng 24 hours. After 24 hours nga, bumabalik. So, pag na-restrict talaga kayo na forever na ilalockdown yung ano nyo, kasi meron ding 1 month opo na na-restrict. So, siguro pagka talagang, sagad na yung nyo, yung violation nyo. Tapos, meron din namang talagang, kumbaga, i-demonetize na yung account nyo. Depende din yun, depende yun sa violation nyo. So, yun nga. Tapos, sabi pa po dito, yun nga, restriction, period can range anywhere from 24 hours to 30 days. Yung akin po, guys, siguro hindi naman ganun nga kalaking violation ko. So, palagi lang ako nare-restrict, maybe 3 times na 24 hours. Opo. So, doon na po yung yaya nyo na patanong, na nag-research na, bakit ba ako nare-restrict? Ganun. So, yun nga. 24 hours palagi akong restricted. So, inano ko talaga. So, yun nga. So, para base po sa experience ko yun nga, nagiging violation ko doon is wag kayong mag-follow to follow. Yes, kasi yun yung ginagawa ko. Yung pag may nagpa-follow sa akin, pa-follow ko. Follow back ko, ganun. Tapos, as in, guys, palagi lang ako follow. Pag may nababasa ko, follow, ganun. Tapos, ugali ko din kasi guys na hindi ako nagtatapos ng video na pinanonood ko. Comment lang at saka ako agad nagla-like or nagka-heart ako. So nagre-react ako agad sa video kahit hindi ko pa siya natatapos. Bawal din po pala yun. So hindi ko naman kasi yun alam kasi hindi naman talaga updated ang yaya nyo. So yun nga guys, base sa experience ko talagang si Facebook guys, talagang mahigpit. Mahigpit. Pag may na-violate talaga kayo, talagang nag-action talaga si Facebook. So yun nga guys, ingat-ingat din tayo kasi lalo na pag na-monetize na tayo, marami na din kasi ngayong mga content creator na namamonetize sila, tapos yung nakasahod na sila, tapos later on find out nila na may violation sila kahit malinis yung account nila na may na-violate sila. So mahirap na kasi nga monetize na sila, 'di ba? Sumasahod na sila tapos nalalaman nila na
na bawal pala yung mga ginagawa nila. Nung una nakakalagpas, tapos later on nalalaman nila bawal. At least ang yaya nyo guys, ngayon na nagsisimula pa lang, nalalaman ko na ganun pala ang kumbaga naka-violate man ako ng mga rules ngayon, nalalaman ko na, natututunan ko na bawal pala yun. So, yun nga, ngayon, ingat-ingat na ang yaya nyo. Kahit hindi pa monetize ang yaya nyo, diba? So, yun guys, pag monetize na kayo, be careful na lang talaga. Ako guys, based on my experience in uploading videos sa Facebook, mas better ko na lang talaga guys, hindi ako gumagamit ng mga music. Oo, music. Kasi hindi mo talaga alam. Later on, malalaman mo, bawal pala yun. Opo, may mga napapanood kasi ako din na mga content creator na ganun yung nag-i-experience sila. So, ngayon parang nare-realize ko, bawal pala yun. So, it's mas better pala na hindi ka gagamit ng mga sounds, ng mga music, hindi ka nag-edit. Kasi nga, yun, pwedeng pwedeng ma-demonetize ka pag naka-monetize ka na, kung sumasahod ka na, di sayang, di ba? So better na lang wala ka na lang music. Yun. Di ka na mag-music. Siguro naman, guys. Pagtiyagaan nyo na ang pagmumukha namin. Ganun, guys. Yun lang po, guys. Share ko lang yung nalaman ko ngayon. Yun lang po muna. Bye!